Isang mapagpalang umaga muli po sa ating lahat at sa ating pong pagpapatuloy sa ating morning devotion or sa ating devotion. Tayo po ay nasa Kabanata 33 na. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin ko, O Diyos, na Ikaw po ang siyang manguna sa aming pagninilay-nilay ng iyong salita. Dalangin ko, O Diyos, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang magturo, magtama, magtuwid at maghubog sa aming Panginoon sa pamamagitan po ng iyong mga salita. O Lord, salamat po. Samahan niyo po kami. Kayo ang mapapurihan, madakila at mapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Ayan, sa Chapter 33 na po tayo ng Genesis. Sabi po sa verse 1, natanaw ni Jacob na dumarating si Esau, kasama ang 400 niyang tauhan. Kaya pinasama niya ang mga bata sa kani-kanilang ina. Nasa unahan ang 2 asawang lingkod at ang kanilang mga anak. Ayan. Kasunod si Leah at ang kanyang mga anak at sa hulihan si Raquel at ang anak nitong si Jose. Well, kung makikita po natin dito, no, dahil nakikita na ni Jacob si Esau at hindi siya ganun kasigurado kung ito ba ay galit pa sa kanya. So, nakita po natin kung paano niya hinanay, no, yung mga naging asawa niya at yung mga asawa niya at mga anak. So, talagang nakita natin na yung mga asawang alipin yung nauna kasama ng mga anak. Tapos, sumunod si Leah. Si Leah, and nahuli si Raquel at si Jose. So, kung kahit dun sa, alam niyo yun, yung kung paano natin pinahahalagahan at kung paano natin iniingatan yung mga tao sa paligid natin is nakabatay, nakikita natin na sa mga crisis kung sino yung mas pinoproteksyonan natin ng matindi. Kaya kung makikita natin dito, no, na talagang grabe talaga yung pagmamahal ni Jacob kay Raquel at kay Jose, to the point na sila talaga yung pinakahuli, no? So kung magalit man si Esau at magwala man siya, manakit man siya, at least mauuna na yung mga hindi naman sinasabing hindi niya mahal, pero mas kinit niya at mas kumbaga parang mas na-secured yung mga mas mahal niya. So dito nakita natin ano po. And then, sabi po dito, muna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. So, nakita natin po dito na pinakita ni Jacob yung humbleness, no? As a sign of repentance at a sign din ng nagnanais ng reconciliation. So, kung gusto talaga natin ng maayos na pakikipagkasundo, kailangan po talaga na makita sa atin yung pagpapakumbaba, kagaya po ng ipinakita ni Jacob. So, dito although sinabi ng Panginoon sa kanya na siya yung magiging head, no, or head, no, siya yung mas magiging mataas dun sa kanyang kapatid or sa mga tao na nasasakupan niya, still dito pinakita po ni Jacob yung kababaang loob upang makita po na yung result talaga noon is yun yung nais niya na mangyari, yun yung pagkakasundo. Okay? Sabi sa verse 4, siya'y patakbong sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at hinagkan, nag-iyakan ng magkapatid. So makikita po natin dito, hindi yun yung ine-expect ni Jacob, no, sa magiging way ng pagtanggap ni Esau. Pero dito makikita natin talaga na masasabi talaga natin na may katotohanan na time heals all wounds, no? Kasi sa 20 years na hindi sila nagkasama, ngayon, hindi pa man nila napag-uusapan yung problema, yung naging kasalanan sa isa't isa, pero nakita natin kung paano tinanggap ni Esau si Jacob. At dito po natin makikita na kumilos din ang Panginoon sa puso ni Esau, no? Na kumbaga makikita po talaga natin kung paano niya tinanggap si Jacob is hindi yun yung natural na ugali ng isang tao. Sa halip talaga, yun ay pagpapakita ng pagkilos ng Panginoon. So sabi niya, niyakap ng mahigpit at hinagkan, nagkaiyakan sila. So pwede rin nating sabihin talaga na kahit gaano pa ka
katindi yung kasalanan at kahit gaano yan katagal, pag talagang nagkaroon ng pagkakataong magkita yung magkadugo, no? Nandun pa rin talaga yung mas mananaig yung pagmamahal kaysa yung galit, no? Lalo kung merong isa sa kanila na nagpapakumbaba. Sabi sa verse 5, na makita ni Esau ang mga babae at ang mga bata, itinanong niya kung sino sila. Ayan. Iyan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos, tugon ni Jacob. So dito po makikita natin talaga, no, every time na meron siyang ipinagmamalaki si Jacob or meron siyang tinetestify, lagi niya talagang inilalagay doon, yun ay galing sa Panginoon. Sana ganun din tayo, no? Kapag meron tayong accomplishment, kapag meron tayong mga blessings, dapat lagi talaga natin na ina-acknowledge at ibinabalik talaga yung papuri sa ating Diyos na buhay. Ayan, so sabi sa verse 6, nagsilapit ang mga asawang lingkod na kasama ang mga bata at yumukod. Sumunod si Leah at ang kasamang mga bata, mga anak niya, at sa katapos-tapos ay si Jose at si Rachel. Himukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. So, syempre, kumbaga nakita nila na yung head of the family is ganun yung ginawa. So, dapat ganun din yung gagawin nila. So, hindi man siguro iutos ni Jacob yun, but dahil nakita nila yun kay Jacob, so yun din yung gagawin. So, talagang maganda tayong example sa ating mga nasasakupan. Yan. Ano naman ang mga kawan na nasalubong ko? Tanong ni Esau. Sabi, iyon ay mga pasalubong ko sa iyo, sagot niya. Ngunit sinabi ni Esau, sapat na ang kabuhayan ko, sa iyo na lang yan. So maganda dito makikita natin yung word na enough, no? Kumaga parang contentment yung nakita natin sa buhay dito ni Esau, na kumbaga makikita natin na yung sinabi niya na sapat na yung meron sa kanya. Kumbaga hindi na siya nagnanais pa ng mas madami pa or higit pa doon. Kaya nga sinasabi talaga ng Bible sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 na godliness with contentment is great gain. Kasi alam niyo po, kahit gaano kadami yung kayamanan mo, kahit gaano kalaki or kalawak yung nasasakupan mo, kung wala kang kakontentuhan, no, wala talagang happiness sa buhay mo. Kaya sabi naman talaga na yung magkaroon ka ng kakontentuhan sa buhay, kahit gaano pa kaliit yung meron sa'yo talaga, is talagang nagkukos at nagbibigay talaga siya ng kagalakan sa puso. Kaya ang susi ng kagalakan hindi yung dami ng kayamanan, no, kundi yung kakontentuhan talaga sa puso. Ayan. Sabi po sa verse 10, sinabi ni Jacob, hindi, para sa iyo talaga ang mga iyan. Tanggapin mo na kung talagang ako'y pinatawad mo. Pagkakita ko sa mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na rin nakita ang Diyos. Ayan. So, diba, hindi lang siya by actions or by things or gifts, even sa kanyang pananalita, talagang pinaramdam niya talaga kay Esau na nais niya talaga ng pagkakasundo. At dito po makikita natin talagang ini-insist ni Jacob, kasi alam niyo po, yung kultura nila noon, tumatanggap lang ang isang tao ng regalo buhat sa kaibigan or doon sa maayos yung kanilang relasyon, pero never sa kaaway. So yan po yung ating mapapansin dito. And then sabi niya po dito, kaya sa verse 11, kaya tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo, naging mabuti sa akin ang Diyos, hindi ako kinapos anumang bagay, at hindi niya tinigilan si Esau hanggang sa tanggapin nito ang kanyang kaloob. Verse 12, sige, umalis na kayo at ako na ang mauuna sa inyo, sabi ni Esau. So, way po ng pagtanggap ni Esau, no, yung sign na pagpapatawad is yung pagtanggap niya po ng regalo. So, dito makikita natin, no, na talagang kumilos yung Panginoon sa pagitan ng magkapatid. Ayan. Sinabi ni Jacob, ang mga batay mahina pa, inaalala ko rin ang mga tupa at bakang may bisiro. Kung tayo magmadali para makatipid ng isang araw, baka naman mamatay ang mga ito. Mabuti pa, mauna ka na sa akin at kami susunod sa inyo. Sisikapin ko namang bilis-bilisan ang lakad hanggang kaya ng mga hayop at bata, at mag-aabot din tayo sa Seir. So yan.
meron silang na kasunduan sa shear sila mag-aabot. Okay? Then sabi po dito sa verse 15, kung gayon, pasasamahan ko kayo sa ilang tauhan ko, sabi ni Esau. Sabi naman ni Jacob, hindi na kailangan, labis-labis na ang iyong kagandahang loob sa akin, sabi naman ni Jacob. 16, ang araw na iyon, ay umunan na si Esau papuntang Shear. Pumunta naman si Jacob sa Sukot at nagtayo roon ng kanyang toldang tirahan at kulungan ng mga hayop. Kaya tinawag na Sukot ang lugar na iyon. Dito po makikita natin na sa kabila ng may kasunduan na, nagkasundo na sila sa ating nagkapatawaran, still nananatili pa rin yung takot ni Jacob kay Esau, no? Kaya naman talaga, gumagawa pa rin siya ng alibay na makalayo kay Esau. At dito makikita natin, no, na even na si Jacob ay isa na siyang, ang name niya na napalitan na from Jacob to Israel. Pero yung attitude niya is bumabalik sa pagiging Jacob, no? Pagiging Jacob, na kung saan makikita po talaga natin dito na naglalay pa rin siya. So dito makikita natin na sabi niya, mag-meet pa rin sila sa Shear, pero sa halip na pumunta siya doon, siya ay pumunta ng Sukot. Yan. Verse 18, sabi dito, mula sa Sukot si Jacob at tumawid sa Shechem at nagtayo ng kanyang tulda sa isang parang sa tapat ng lungsod. Nagbalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa tagapagmana ni Hamor na ama ni Shechem sa halagang 100 pirasong pilak. Doon siya nagtayo ng altar at tinawag niyang El Elohe Israel, na ang kahulugan ay si El, ang Diyos ng Israel. Kung natatandaan po natin sa Genesis chapter 31 verse 13, ang sabi ng Panginoon ay bumalik ka sa Bethel, no? Sa Bethel siya pumunta. Pero dito makikita po natin na from Sukot, siya ay tumawid papunta ng Shechem, no? Ang sabi diyan, nagbalik siya sa Kanaan matapos manira ng matagal sa Mesopotamia. So, hindi siya pumunta doon sa lugar na kung saan ay pinapupuntahan sa kanya ng Panginoon. And most of the time, kapag sila ay nasa mga lugar kung saan talaga lang yun yung kanilang lakbayin, ang talagang ginagawa lang nila is nagtatayo lang sila ng tent. Ibig sabihin temporary shelter lang, kumbaga. Pero dito makikita po natin ang ginawa dito ni Jacob is bumili pa siya ng lupa, no? Sabi dito, bumili pa siya ng lupa at doon pa siya nagtayo ng tolda. So, kung makikita natin dito na iba rin, no? Talagang yung obedience at disobedience talagang makikita natin ang hayagan, no? Ito ba is nais ng Panginoon? Kasi kung nais to ni Lord, talaga yung total obedience talaga yung maibibigay natin. Pero kapag yung partial obedience is considered also a disobedience. Kaya kung baga makikita natin dito, yes, sa verse 20, nagtayo siya ng altar. Tinawag niyang El Elohe Israel. Kung baga talagang binigyan niya dito ng parangal ang Panginoon, kung saan talagang ang Diyos ang kanyang talagang sinabi niya, si Lord mismo ang Diyos ng Israel, kumbaga. Pero ang nais ng Diyos ay obedience, no? Obedience is better than sacrifice, no? Even sa ating worship, no? Ang obedience is a best way of worshiping the Lord. So, wag nating i-bribe si Lord sa ganda ng worship. Wag nating i-bribe si Lord sa ganda sa laki ng kaloob. Wag natin i-bribe si Lord sa yung mga magagandang bagay na gusto nating gawin. Kundi talagang dapat na naisin natin na maluguran natin ang Panginoon sa pagsunod, no? Sa gusto ng Diyos, hindi dun sa gusto natin, or half na gusto ni Lord, half na gusto natin. Hindi po yun yung nais ng Panginoon. Kaya kumbaga makikita po natin, no, dahil dun sa kanyang partial obedience ay
talagang considered siya na disobedience, and makikita po natin sa mga susunod na kabanata yung magiging result po nito. Ganun pa man, ang nais ko po na makita natin, no, sa ating binasa sa kabanata 33, yung pabor, pagsama ng Panginoon, pagtugon sa kanyang panalangin ng pag-aayos sa kanilang magkapatid, kay Esau at kay Jacob. And sa kabila ng yon, no, sa kabila ng meron na siyang bagong pangalan, talagang bumabalik yung dating pagkatao. So dapat talaga magiging maingat tayo, no? Kasi ito talaga yung tendency, no, kapag tayo ay nawala sa focus, no, na out of focus tayo doon sa direktang nais ng Diyos. So mamimislead po talaga tayo ng ating emosyon, no, ng ating sariling desisyon. So dapat po talaga naka-inline tayo sa layunin at hangarin ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Kaya dito po talaga nakita natin na after ng success, no, after talaga ng blessing talaga, yan talaga yung minsan dyan tayo nag-failed na marinig ng tuwiran yung nais ng Panginoon. So sana po tayo ay napagpala, maging lesson sa atin na sa kabila ng tagumpay, sa kabila ng nakuha natin yung nais natin na hinihingi natin sa Panginoon, dapat pa rin po nakafix tayo doon sa utos ng Diyos at sa nais ng Diyos ipagawa sa atin. God bless everyone.